Malaking insulto sa sambayanan ng Pilipino ang ginawa ng mga Marcos na magpadala ng mga payasong vlogger dito sa Ilocos Norte para ipaliwanag ang mga proyekto ni Sandro Marcos. Alam niyo, pera ng bayan ang involved. Malaking halaga. At dapat ipinapaliwanag ito officially ng DPWH. Dapat ipinaliliwanag ito ng opisina ng gobyerno kung saan nanggaling ang pondo, kung saan sila ang nagpabiding. Hindi dapat dito ang magpaliwanag yung mga payasong content creator na wala namang alam tungkol sa mga proyektong ito. Pumunta sila dito hindi para ipaliwanag, kung hindi para magpatawa, para manginsulto, at para hamakin yung taong bayan na nag-aantay ng kasagutan. Sa bawat insultong inilalabas nyo tungkol sa akin, sa bawat kasinungalingan na inilalabas nyo tungkol sa akin, para hindi mapag-usapan ang issue tungkol sa pagnanakaw dito sa Ilocos Norte ng mga proyekto ng bayan, taong bayan ang iniinsulto ninyo, hindi ako. Bawat isang salita ninyo ng pangungutya, pangaasar, hindi ako ang inaasar ninyo, ang taong bayan. Sila ang naghahanap ng kasagutan. Sila ang nagtatanong, bakit ang Ilocos Norte, lalong-lalo na yung unang distrito ng Ilocos Norte, ay hindi iniinspeksyon, iniimbestigahan at pinag-uusapan sa mainstream media tungkol sa mga katiwalian ng mga pagawaing bayan dito sa lugar na ito. Despite the loyalty and the love of the Ilocanos for the Marcoses, inaabuso nila ito. Ninanakawan pa nila ang babait na mga Ilocano, matatalino ang mga Ilocano. The Ilocanos are defending the Marcoses, but anong sinusukli nila? Sinusuklian nila ng pagpadala ng mga payaso, komedyante, at mga walang alam na mga content creator para sagutin yung issue ng katiwalian. Pambihira talaga, no? Hindi pwedeng mag-smoke screen dyan sa issue na yan. Yung kahabaan ng Padsan River, hindi pa tapos ang flood control dyan at may mga lugar na sira-sira pa rin. Pero patuloy kayong tumatanggap ng maintenance and repair ng mga diking yan. Yung Bislac River, ganon din. Maraming proyektong hindi tapos, lalong-lalo na yung mga tulay na pinipilipit ng paliwanag ng mga vlogger ninyong mga tanga na ito ay nag-aantay pa ng mga pondo. Oo, mag-aantay yan ng pondo na ibibigay uli kahit na pondohan na. Harap-harapan na naman na panlulokos taong bayan. Yung tulay na pinabiding ay dapat para makompleto ang tulay. Pero anong hinihintay ninyo? Dagdagan yung budget na inilagay sa mga tulay na yan para matapos. Talagang pinaglululoko na lang tayo pag ganon. Bakit yung Estancia Bridge? Sa original price nito na 39 million, natapos. Pinuntahan lang namin, trinabaho at tinapos. Bakit yung ibang tulay naging face by face? Gagawin nyo kaming tanga? Huwag ganun. It's about time that Secretary Vince Dizon decides na pumunta dito sa Ilocos Norte at ipaliwanag isa-isa yung mga proyektong palpak at may katiwalian. Hindi mga payasong komedyante
na mga walang alam sa gobyerno ang ipapadala ninyo dito dahil hindi nakikipagkingkuyan ang taong bayan pagdating sa pera na ginastos ninyo. O paano? Sayang ang bayot.